sa akin, sang-ayon po ako sa three-child policy para po mabalanse ang populasyon dito sa Pilipinas. Para po sa akin, sang-ayon ako sa three-child policy para po hindi po mahirapan yung mga magulang nila. Welcome back and you're still watching Schoolmates. So ayan, mix na rin na natin kung ano yung mga points nila from the pros and cons with regards to the three-child policy dito sa Philippines. So recap na lang natin, para sa pro side, silang naniniwala na ipapatupad ang three-child policy dito sa Philippines. At sinabi nila na why not make it a policy para people will follow rather than family planning kasi program nga lang siya. So people will have a choice whether they will follow or not. And also, sabi nila, hindi daw effective yung family planning. Kasi matagal na yung family planning sa Philippines. But as you can see, we are still overpopulated. Marami pa rin poverty in this country. And also, since it's a big population, it can be, we could lose our resources. So, hindi para sapat ang resources sa ating bansa. Okay, para naman sa side ng con, family planning. 'Di ba? Bigyan siguro ng mga programa ang bawat pamilya na ma-educate sila about family planning. At syempre, yung aging population natin, no, na mamaya pagdating ng panahon, matatanda na, sino naman ang magpapakain sa kanila? Sino ang magtatrabaho para sa kanila? Kung hindi yung mga kabataan, yung kanilang mga anak, hindi ba? Okay, so ipagpatuloy natin ang rebuttal stage Yes. na pagsisimulan ng Pro side. Let's begin pro with Ron. side. So, naniniwala po kami na dapat nga ipatupad yung three-child policy. Kasi kung yung family planning program siya, yung policy, mas more effective way siya para sundin ng mga tao. Tapos, yung family planning naman kasi, kahit sabihin mong sobrang tagal na niya over the years, hindi pa din siya evident na nangyayari kasi yung people, free pa din sila. Parang mas gusto pa din nila na sundan yung sariling will nila kaysa sa in-implement ng law. Tsaka bakit ganon? Kung sino pa yung hindi capable mag-alaga ng maraming anak, sila pa yung may maraming anak. That's why those who are in the poverty line are reproducing and increasing. Kaya mas yung mga resources din, mas parang nalilimit siya, tas mas umuonte, and it also leads to overpopulation. Wait lang po. Saka po minention din ni JD a while ago na may mga magulang na isang anak lang, nahihirapan na sila. But what more kapag yung anak nila 10-10? Di ba mas mahirap yun? Sorry. Sige na, Elo. Natakot ako dun, So, kayo na nag-mention na yung three-child policy nyo is a aggressive stance to limit the population. So, when the government is aggressive, the citizens are in the state of fear. So, required ba na lahat ba tayo ay matakot sa government? Should we go back to the Marcos era wherein every single citizen is afraid to go outside? So, kailangan ba tayong matakot dahil, nakasobra tayong anak? Nako, paano na yan? Paano na yan? Kasi mahirap na yung maging cooperative isang tao kung asintagot talaga siya. So, why should we go back to the fear era when there is another way to control this growing population? So, sabi mo nga kanina na people are in the state of fear. So, where's the fear in three-child policy? We're not in the state of fear, but we are in the state of being disciplined because we lack discipline to control those aroused that would lead to more problems like overpopulation. We're not in fear, but we lack discipline, and that's why the government is implementing a policy that would discipline us. Bakit pa natin kailangan ng three-child policy kung meron na naman tayong RH bill na meron tayong condoms, contraceptives, tapos meron din tayong mga pills na naglilimit sa sa mga magiging anak natin. 'Di ba? Parang pag gumamit tayo ng mga 'yon, parang nalilimitahan din natin pero in a moral way. Hindi na natin kailangan ng three-child policy. So yung RH law nga, parang ina-encourage niyang gumamit ng contraceptives yung couples. Now, the thing here is, paano kung sa unang beses, gumagamit kayo, but then dumating yung time, because nga nature ng tao yon, dumating yung time na
hindi kayo prepared or wala kayong contraceptives na dala, iisipin nyo na lang na, hindi, ayos lang, wala namang sanction to pag nagkaanak kami. Di ba? Yun lang naman kasi yung iisipin ng tao. Ngayon, kaya kailangan natin ng more aggressive. Yung aggressive na hindi tayo magkakreate ng fear sa population. Kasi ang problema sa atin, we lack discipline. Ang tagal na nating nawalan disiplina na pag-i-impose lang ng kaunting policy or mag-i-impose lang tayo ng batas na hindi naman talaga pinipilit, ginaguide tayo na maging disiplinado, matatakot agad tayo. Kasi we are all sexual human beings. So, inevitable talaga ang pagkakaroon ng intercourse sa mga tao. Inevitable din ang pagkakaroon ng unintentional fourth child. So what would you do sa fourth child na yon? Sa fourth child na yon, malaki ang possibility na magkaroon ng abortion. So in three-child policy, mas tataas ang rate ng abortion in the Philippines and we do not encourage that. Ayun. Sabi mo na we are sexual beings and it is inevitable. Hindi inevitable yon kasi we have a right, yes, for the sexual things, but we also have a responsibility. We also have our duties. So it's not within the government, it's within us naman. Tsaka you said that abortion rate would increase. It's not the government's fault na naman because the government is not pushing you to abort your child, but it is your choice. Because also, kahit sabihin mo na policy yan, na sabihin niya na parang 3 lang, limitahan mo yung anak mo sa 3, hindi naman niya sinasabi na i-abort mo na agad. Malay mo, may reason ka naman kung bakit meron kang pang-4 na child, which means that pwede mo naman siyang i-ask ng permission sa government. Ang sabi kasi ni Cybele kanina, na pag meron daw tayong, pag pinatupad yung 3-child policy, magkakaroon ng discipline sa atin. Hindi ba yung family planning ang main goal din doon para ma-educate tsaka magkaroon ng discipline yung bawat family? Na dapat ganito lang yung anak natin kasi ito lang yung kaya natin. Hindi ba dapat hayaan natin sila magpasya kasi yun yung kaya nila? Dapat hindi na natin kailangan ng 3-child policy na maglilimita pa sa atin kung ilan yung magiging anak natin. Hindi, yun nga kasi yung point eh. Mas loose kasi yung sa family planning compared dun sa three-child policy. Yun nga, dun sa three-child policy, we are forced to promote family planning. I mean, Okay. So, we believe na ang mga taong mahikitid lang ang utak ang magsasabi na solusyon ang three-child policy sa problema ng Pilipinas. Why? Because they do not think ahead of time. Isipin natin ang magiging problema in the future kapag ipinatupad natin ang three-child policy. You see, wala tayong assurance sa three-child policy. Wala tayong assurance because it would only encourage more problem. Mas marami lang tayong, babagsakan lang tayo ng marami pang problema. For one, yun nga, magkakaroon tayo ng mas maraming elders at kukonti ang manpower natin. Kukonti ang magtatrabaho, maraming kailangan i-provide, pero konti ang magpro-provide. And second, if we continue the three-child policy, there's a high possibility also that magkakaroon tayo ng mas malaking need para sa mga retirees ng healthcare. So who would then provide the healthcare of the elderly kung wala at konti ang mga bata? And who would provide yung needs ng mga bata kung konti lang ang elderly? Now kasi, let's face it, yung elderly, there will come a point na magpa-pass away sila. And pag nag-pass away sila, konti na lang yung bata, yung pinanganak, yung mga bagong pinanganak, sila na yung papalit sa elderly. Ngayon, kapag nangyari yun, magiging balance na. Kasi hindi naman wala namang kasing solution na sobrang, in a blink of an eye, or wala namang solution na nangyayari overnight. So ito, marami tayong mga bagay na kailangan isakripisyo kasi we have, let's face it, we have to sacrifice to, to achieve kung ano ba yung gusto nating mangyari. And kasi pag-iisipin mo din naman kasi na yung pag naging balance na yung population, tsaka irreversible kasi, let's take it from China. After 50 years, Vietnam, after 50 years, naibalik nila yung policy. And hindi naman kasi siya talagang sobrang mahirap i-reverse. Marami kang pagdadaanan, pero hindi ba magiging worth it yung mga pagdadaanan mo kung pagkatapos naman ng nahirap mong pinagdaanan, gaganda yung ekonomiya mo? Sino ba makikinabang dyan? Di ba yung future din naman?
ayun nga, dun sa three-child policy na yun, sabi nyo nga na paano kapag yung maraming pinanganak, mas aasa sila sa elderly. Actually, in fact, mas umaasa nga sila sa gobyerno. Kasi, una, sabihin natin, maraming anak, walang pambayad sa mga private schools, sa private hospitals. Saan sila pumupunta? Di ba? Sa public hospitals, sa public schools, sa public utilities. In fact, yung gobyerno, sila pa yung mas nagsusupply para doon sa mga bata na kahit sabihin mo na yung iba naman dun sa mga families, hindi naman nila fully binabayaran yung taxes. Kunyari, nandito sa poverty line na to, may mga squatter areas, kahit sabihin mong paalisin na sila, hindi pa rin sila umaalis. At yung tendency nun, mas umaasa pa din yung mga tao doon sa government. Kasi yung mga taong mas nangangailangan, sila pa yung hindi nagbabayad ng tax. Let's face it, sino ba yung mga hindi nakakapagbayad ng tax? Yung mga informal settlers. Yung mga informal settlers, hindi sila nagbabayad ng tax, pero sila yung nag-aanak na marami. Pag nag-aanak sila na marami, confident sila. Pag hindi nakakain ng anak ko, pag hindi nakapag-aral ng anak ko, it's the government to blame. So, sinabi mo na, Romel, sabi mo na gobyerno dumidepende sa tao. Di ba dapat ang tao, baliktad. Ang tao dumidepende sa gobyerno. Di ba dapat ang gobyerno dumidepende sa tao? Kung nililimit mo ang population, you will limit those who will pay taxes. Therefore, the government will be less efficient. So, ang three-child policy, parang ginagawa niya, hindi lang apektado ang populasyon, apektado rin the efficiency of the government. Wait Oh, lang. wait. Ako naman na wait. Dahil, puputulin muna natin, may talakayan natin. Yes. Pero syempre, kasama din natin ang mga netizens natin at ang mga dabargas natin, mga Rizalians dito. Nakasama naman si JV. JV! Thank you, Miko. Alam niyo, sobrang init na dyan. Pero gusto ko yung sinabi ng isang debater natin na ang issue, hindi yan nagagawa ng paraan overnight. Kailangan pinag-uusapan yan, may tamang process. Parang pag-ibig. Diba? Dapat, hindi yan, kapag may issue kayo sa isa't isa, hindi naman yan, dapat, hindi naman yan na solusyon overnight eh. Kailangan pinag-uusapan. Kaya, si Chabilita talaga yan. Hindi, joke lang. Ayan, syempre hindi kami magpapatalo sa inyo. Itong mga kasama kong mga kaklase natin dito sa Rizal High School, meron din kanya-kanyang opinion. Ito kasama ko si Daniel. Anong question mo sa issue natin for today, Daniel? Meron po akong dalawang question. Una po sa kanila. Paano po kung twins yung lumabas? Tapos hindi po kayang bayaran ng pamilya yung pang-apat na bata, which is yung twin sister or brother nung pangatlong bata. Actually, okay lang naman kapag twins yung inilabas. Yun nga yung nangyayari sa China, dinadaya nila. May pills na na-develop sa China na co-conceive ng twins. Kaya yun. Maraming salamat po. Pangalawa naman po, gusto ko lang po i-correct yung RH bill. Actually po ngayon, RH bill na po siya. Tawag po sa kanya, RA 10354, Responsible Parenthood and Reproductive Health Act of 2012 na naipasa noong December 21, 2012. Pero yung... may petsa pa. Yung tanong ko po, sabi niyo po kanina, parang very commendable nga po yung sinabi nila tungkol sa working population. Gusto ko po supportan siya, sabi nila, kasi may tinatawag po tayo na demographic dividend, na kung saan kapag na-lessen po natin yung population po natin na mabilis ngayon, ay tataas po yung working population natin at bababa yung dependent population natin, which is the children's population. Kaya po, sinusuportahan ko po yung pro sa three-child policy. Yun lamang po. Thank you, Daniel. Grabe, wala akong masabi sa mga estudyante ng Rizal High School. Grabe kayo sa dami namin natutunan. Palakpakan nyo naman sarili nyo, guys! Champion, saan ka champion? Saan daw? Pop quiz? Wow. Buong Pilipinas, national na ba? Palakpakan nyo naman. Dapat makita ka sa TV. Oh. Siyempre, hindi rin magpapatalo ang mga netizens natin na nakikicomment at nakikisali sa ating diskusyon sa social media. Ito, sabi ni... Wait lang, manimili tayo. Ito, sabi ni Malin Lumahang Painit. Painit?
Agree ako dito sa 3-child policy para naman hindi maging kawawa ang mga bata. Hindi naman kasi madali magpalaki ng anak lalo na sa panahon ngayon. Ito naman ang sabi ni Juan Gabriel Guevara. Sana talaga may patupad ang batas na ito. Kasi yung mga batang ang nagiging kawawa sa totoo lang. Patuloy lang po kayo magpadala ng inyong mga komento at question sa ating social media account. At bago ang lahat, balik muna dyan, Miko and Hessa. Maraming salamat, JV. At syempre, sa aking pagbalik, marami pa tayong argumento na maririnig both sides. Yes, kaya naman stay with us dito lamang sa Schoolmate!